Kiana's POV. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga taong nag-cheer sa akin at ang mga taong tumulong sa akin na magkaroon ng lakas ng loob na tumayong muli at tuklasin kung ano pang kaya kong gawin. Salamat sa pagtitiwala sa akin na kahit sa sarili ko, hindi ko magawa. Ngayon, masasabi ko na sa wakas na isa akong Celestine model at lahat ng ito'y dahil sa iyo. Matapos kong sabihin yon ay kagad na nagpalakpakan ang audience. Naglakad palapit sa akin si Miss Celestine sa kainabot ang trophy. Congratulations darling, you truly deserve to be the best model. Maraming salamat po sa inyo dahil nakakuha ako ng mga payo nyo na tumulong sa akin para mas pagbutihin ko pa. Alam ko na noong una pa lang na may potential ka. Salamat po. Niyakap namin ng isa't isa sa kakinuhaan din kami ng litrato bago ako muling bumaba ng stage at kaagad akong nilapitan ni na Criza May at Julius. Congratulations sa maganda kong best friend at bagong ambassador ng Celestine, bulalas ni Criza May. Inabutan naman ako ni Julius ng bouquet of red roses. Congratulations Kiana, masama akong tumingin sa kanilang dalawa. Sinabi niyo sa akin na hindi kayo makakapunta, muntik na akong magalit sa inyo. Feeling ko mag-isa lang ako. Come on, bakit naman namin palalagpasin makita ang success mo? Siyempre, gusto ko naming mapanood ano? Sabi naman ni Criza May. Nagkunwari lang kami na hindi makakapunta para makita ang reaksyon mo. Dagdag ni Julius habang tumatawa. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Ang sama mo. Sa huli na pagdesisyonan naming tatlo na kumain na muna sa labas. Treat daw ni Julius matapos ang event. Kaya na, natutuwa talaga kaming nagawa mo to. Ambassador ka ng Celestine Enterprises. Panay ang sabi ni Criza May sa akin habang kumakain kami. Ngumiti ako sa kanya. Masaya rin ako. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko to. We are so proud of you, ni Julius. Thank you so much. Ano plano mong gawin na ngayon? Tanong ulit ni Criza May sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago muling tumingin sa kanilang dalawa. Actually, plano kong maghanap ng pad. Ayaw ko nang maging pabigat pa kay Julius. Alam mo namang never kang naging pabigat sa akin. Alam ko naman yun, pero gusto ko kasi maging independent. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Siyempre, magkikita pa rin tayo. Gusto ko lang talaga magkaroon ng masasabi kong sa akin. I understand. I will help you find one. Thank you. Nakangiti kong sabi sa kanya. Nagpatuloy lamang kami sa pagkain hanggang sa magpasya kaming umuwi na dahil may trabaho na rin ako kaagad bukas. Abala ko sa pagbabasa ng magazine habang nakahiga sa may couch na bigla na lamang umupo si Julius sa katapat na couch. Kaya na, umayos ako sa pagkakaupot nilagay ang magazine sa may center table bago ako tumingin sa kanya. Ani yun Julius? Alam kong hindi itong tamang time para itanong ko ito sa'yo. But do you have any plans on talking to my brother? I mean, isang buwan na rin kasi magmula ng huli kang nakipag-usap sa kanya. But don't worry, hindi naman kita pinipilit na makipag-usap sa kanya kung hindi ka pa handa. Umiling-iling ako. Tama ka Julius, isang buwan na nga ang nakalipas. Kailangan ko matutunang harapin ang kinatatakutan ko. Kailangan ko na makipag-usap sa kanya. Kiana, I will talk to him. You don't need to force yourself. You can just talk to him when you're fully ready. Wala ka nang dapat pang ipag-alala. Julius, handa na akong harapin siya. Bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha niya kaya naman kaagad akong tumayo at tumabis sa kanya. Maniwala ka sa akin, kaya kong gawin to. Nagawa kong makuha ang gusto ko ngayon. Nagawa kong harapin ang lahat ng pagsubok kahit pa nagduda ako noong una. Pero tignan mo ako ngayon, ako ng ambassador ng Celestine Enterprises. Kaya ko to Julius. Lalo na't alam kong lagi ka lang nasa tabi ko. I trust in you Kiana. You just have to always remember that no matter what happens, I will always be here for you. Alam ko. Matapos ang usapan namin ay nagpunta na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Naupo ako sa kama ko at inabot ang phone ko. Hinanap kong pangalan ng taong hindi ko nakausap sa loob ng isang buwan. Bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso ko nang makita kong pangalan niya. Habang nanginginig ang mga kamay ay dinayal kong number niya sa katinawagan. Nilapit kong phone sa tenga ko at hinintay siyang sagutin yon. Kiana. His deep voice felt like a melody in my ears. I've missed him. I've missed him so much. Hindi ako nakapagsalita kaagad dahil ramdam kong pangingilid ng luha mula sa mga mata ko.
Kiana, is that you? Why did you call me? Kiana? Pinigilan kong luha ko. Pinunasan ko mga mata ko saka nagsalita. Magkita tayo sa Golden Tower sa Friday ng gabi. Ha? Hihintayin kita doon mula 8 p.m. Okay, I will go there, Kiana. Binaba ko ng tawag. Gusto ko pang marinig ang boses niya pero pinigilan ko ang sarili ko. Noah's POV. Kiana asked me to meet her. It's been a month now since the last time I got to see her and I admit na miss ko na siya ng sobra. Sa wakas siguro hindi na siya galit sa akin. Hihingi ako ng tawad at hihilingin kong tumira ulit siya sa akin. Hindi ko na siya papakawalan pa. Tsak na ipapaliwanag ko mga bagay sa kanya. May ginawa bang hakbang si Tiago? Tanong ko kay Joram habang pumipili ako ng coat na isusuot ko mamaya nang makarating ako sa tower kung saan niyaya ko ni Kiana na makapagkita sa kanya. Wala pa po siyang ginagawa, boss. Tingin ko po nagpaplano pa lang siya ulit. Kapag tahimik ang gang niya, ibig sabihin may pinaplano sila. Tumango ako. Alam ko, yun sigurong dahilan. Naglalaan talagang matandang yun para magplano lang laban sa akin. As if naman hahayaan ko siyang magtagumpay. Tumayo ako at tumingin kay Joram. Pupuntahan ko lang ang asawa ko. I will let you handle things here, Joram, habang wala ako. Opo, boss. Good. Babalik ako dito bukas at ipagpapatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa plano nating pagbalik ko. Tumango lang ang mga tauhan ko, kaya nagsimula na ako maglakad palayo sa kanila. Hindi na ako makapaghintay na makita si Kiana. Kiana's POV. Sigurado ka na ba dito, Kiana? Tanong sa akin ni Julius nang makarating na kami sa tapat ng tower kung saan kami magkikita ni Noah. Tumango ako. Alam kong matagal-tagal din ako nagpakaduwag. Panahon na para harapin ko siya. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na kailangan. Pwede mo na lang akong hintayin sa bahay mo. Ngumiti lamang sa akin si Julius kahit pa obvious naman na nag-aalala siya sa akin. I understand. Hihintayin na lang kitang makauwi, Kiana. Okay. Lumabas na ako mula sa kotse ni Julius saka ko siya hinintay na makaalis bago ako pumasok sa tower. Huminga ako ng malalim bago sumakay sa elevator. Eto na yun, Kiana. Nang makarating na ako sa top floor kung saan ako kikitain ni Noah, nakita kong maraming tao na nag-uusap at kumakain. Kitang-kitang view ng buong city at ang kalapit nitong river. Napakaganda nun, lalo na sa gabi. Hi miss, are you alone? Do you want some company? Isang lalaking bigla na lamang lumapit sa akin. Halata sa kanya na nakainom siya. Sorry, pero may hinihintay kasi ako. Sabi ko sa kainiwas ang tingin ko mula sa kanya. Buong akala ko'y umalis na siya pero nagulat ako nang muli siyang magsalita. Kaya kitang pasiyahin miss. Hindi ka magsisisi kapag sumama ka sa akin. Tara na, mukhang hindi naman sisipot ang boyfriend mo. Sinabi ko na ayaw ko sumama sa'yo. Please lang umalis ka na kung ayaw mo tawagin ko security. Hindi ako aalis. Unless sasama ka sa akin. Bulong niya saka ako biglang hinawakan sa braso. Pinilit kong alisin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko! Sabi ko, sumama ka sa akin. Bitawan mo ko! Sisigaw na sana ako ulit pero bigla na lamang bumagsak ang lalaki sa sahig. Sino? Get the heck out of here or I will kill you. Nalaki ang mga mata ko. Ang boses na yon. Lumingon ako't kaagad kong nakita si Noah nakatayo sa harapan ko habang masamang nakatingin sa lalaki. Noah Escobar? Bulalas na lalaki saka siya tumakbo paalis. Kiana, are you alright? Tanong sa akin ni Noah nang tuluyan na makaalis ang lalaki. Tumango lamang ako nang hindi tumitingin sa kanya. Ayos lang ako. Salamat. Have you been waiting here? Did I make you wait? Hindi, kararating ko lang din. Oo nga pala. Gusto mo bang umupo? Hindi pa ako kumakain actually. Sure. Where do you want to eat? Dito. Okay. Naupo na kami saka nag-order ng pagkain. Pagkasimula namin kumain ay bigla na lamang may nag-play na violin. Nag-focus lamang ako sa pagkain. Iniiwasang makipagtinginan kay Noah. Kinakabahan na ako ngayon. Nakaupo ako sa harapan niya. You've changed a lot. Bigla niya sabi, nagbabago naman talagang mga tao. Ikaw din, nagbago ka na. Wala na yung curly hair mo. Mahina siyang tumawa. Napaisip naman ako at doon ko lang na-realize na hindi maganda sa akin ang kulot. How about you? Nagpagupit ka ng buhok? Bakit mo ginawa yun? Gusto ko lang ng new look. I want to look different. Sumandal siya sa kinaupuan niya saka tumitig sa akin. Ramdam kong napakalakas na tibok ng puso ko dahil doon. You still look the same. You're still stunning as ever.
By the way, narinig ko na you are now the new ambassador of Celestine Enterprises. Oo. Congratulations. Thanks. Binalot muli kami ng katahimikan. Ramdam ko pa rin ang titig niya sa akin na para bang hinihintay niya kung maunang magsalita. You're still living at my brother's house? Oo, pero plano ko na ring lumipat. May nahanap na akong lugar. Maaari kang bumalik sa ating bahay kung gusto mo. I mean, kasal pa tayo. Asawa pa kita. Huminga ko ng malalim. Binaba kong cutlery ko sa kadiretsyon tumingin sa mga mata niya. Noah? Ha? May gusto kong sabihin sa'yo. Nakita kong pagkagulat sa mukha niya. Umayos siya ng pagkakaupo. Mukha siyang kinakabahan. Sure, what is it? Huminga muna ako ng malalim bago muling tumingin sa mga mata niya. I want a divorce. What? Can you repeat it? I'm sorry. I don't think I've heard it right. I want a divorce, Noah. Pag-uulit ko. Ginawa kong best ko para hindi mag-crack ang boses ko. For 1 month, pinag-isipan ko to ng maigi. Tingin ko time na para i-let go na natin ang relasyon na hindi naman talaga nag-e-exist. Tumitig ako sa kanya habang naghihintay sa sagot niya. Kaya na, kaya kong ipaliwanag sa'yo lahat. Tungkol sa nakita mo sa garden, pinilit lang akong halikan ni Amelia. Pero hindi ko siya hinalikan. Maniwala ka. Hindi, Noah. Hindi na ito tungkol pa doon. Na-realize ko lang na may mga bagay pa ako na gustong gawin. May mga bagay na gusto ko pang ma-experience at ma-discover sa sarili ko. And filing a divorce would help? Tanong niya na para bang nagiging unfair ako. Umayos ako ng pagkakaupo. Hindi naman totoo ang kasal na ito. Pinilit mo lang akong pakasalan ka. In the first place, ito ay peke. Hindi kita pinakasalan dahil mahal kita at ganun din ang nangyayari sa'yo. You said you love me. Hindi sapat yun. Tell me you're still in love with my brother, right? Kaagad na nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niyang yun. Noah, makinig ka sa akin. Hindi ito tungkol sa kung sino pa man. Tingin ko lang hindi na ito mag-work pa. I want a divorce. At yun lang gusto kong hingin mula sa'yo. Sigurado naman ako matagal mo na rin hinihintay ito. Bigla na lamang tumayo si Noah sa kamalakas na tinapik ang mesa. Hindi ka magsasampa ng divorce, Kiana. Ikaw pa rin ang aking asawa and that's final. Wala akong pakialam kung hindi ka bumalik sa bahay ko, mananatili ka bilang asawa ko. Pakiusap, Noah, wag mo na akong pahirapan pa. Bakit mo ko iiwan? Sabi mo mahal mo ko dati, di ba? Saka bakit mo ginagawa sa akin to, Kiana? Namuo ang luha mula sa mga mata ko. Bakit ko ginagawa sa'yo to? Seryoso ka? Tinatanong mo sa akin yan? Hindi mo ba naisip na itanong yan sa sarili mo? Noah, ang tanging ginawa ko lang ay mahalin ka. Ang tanging ginawa ko lamang ay humingi ng atensyon mula sa'yo. Pero anong nakuha ko? Rejection? Heartbreak? Pagod na ako. Gusto ko na lamang hanapin ang sarili ko at let go ang mga bagay na matagal nang nananakit sa akin. Didn't I tell you that I don't love Amelia anymore? Kiana, you are the one that I love. You are the one that I want. Unti-unti pumatak ang luha mula sa mga mata ko. Yun ang unang beses na sinabi niya sa akin ang mga salitang yon. Tumingin ako sa kanya. Noah, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin yan? Bakit hindi mo yung sinabi sa akin nung nasa iyo pa ako? Kiana, please don't leave me. Don't do this to me. Pagod na ako, Noah. Bigla na lamang niya akong hinila papalapit sa kanya sa kaniyakap ng mahigpit. Please, huwag mong gawin sa akin to, Kiana. Mababaliw ako kapag iniwan mo ko. Pero ayos ka naman ngayon. Wala ako sa buhay mo ng 1 buwan pero tingnan mo sarili mo. Napakagwapo mo pa rin. Kiana, kailangan ko nang umalis, Noah. Mas sinigpitan niya pang pagkakayakap sa akin. You will remain as my wife, Kiana. Kailangan ko nang umalis. I'm sorry. Tinula ko siya palayo sa akin bago ako tuluyang umalis. Narinig ko pa siyang tinawag ang pangalan ko pero hindi ko na siya pinakinggan pa. Patuloy lamang sa pagpatakang luha mula sa mga mata ko habang nasa loob ako ng elevator. Bakit na parati niya na lamang akong sinasaktan? I really hate him. Sinubukan kong punasan ng luha mula sa mga mata ko pero ayaw talagang tumigil. Patuloy lamang yun sa pagpatak hanggang sa lumabo na ang paningin ko. Nang bumukas ang elevator ay bigla na lamang may humila ng kamay ko saka ako niyakap ng mahigpit. Sino? You can cry all you want. Cry it all out, Kiana. At dahil sa sinabi niyang yon ay mas lalo pa akong napahagulhol ng iyak. Julius. Sigurado ka na ba talaga dito, Kiana? Tanong sa akin ni Julius. Ngumiti ako sa kanya saka tumango. Oo, eto nang una kong hakbang, Julius. Salamat dahil pinatuloy mo kaming dalawa ni Vexon dito. Utang na loob namin lahat sa'yo. Maraming salamat.
Hindi rin ako magsasawang sabihin ito sa'yo dahil hindi ka man nagsasawang magpasalamat sa akin. Hindi mo na ako kailangan pang pasalamatan pa, Kiana. Lagi lang ako nandito para sa'yo kahit na ano pa man ang mangyari. At ngayon na aalis ka na, gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako parati sa tabi mo. At sobrang proud ako sa'yo. Pinunasan kong luha mula sa mga mata ko, saka ko siya mahigpit na niyakap. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung hindi dahil sa'yo, Julius. Tinapik-tapik lamang niya ako sa balikat, saka kami humiwalay mula sa isa't isa. Ano, tara na sa bago mong bahay? Tara. Bumili ako ng unit sa isang kondominium malapit sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Nagpupunta pa rin naman ako sa university pero binibigyan na lamang nila ako ng worksheets para sagutan at ipinapasa ko mga yon every weekend. Sa Vexon naman ay pumapasok pa rin. Para na talaga siyang kapatid ko. Ate, dahil mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Napakaganda't napakalaki nito, Kiana. Sabi ni Julius nang makita niyang loob ng unit. Pinili ko talaga ito dahil sa view niya. Sabi ko sa kahinawing mga kortina para makita ang view ng city at ng lake. Kaagad na nalaki ang mga mata ni Julius habang nakatingin doon. Napakaganda nito, Kiana. Ang galing mo mamili. Salamat. Umupo siya sa isa sa mga bucket chairs. Nakita mo na ba si Miss Celestine? Nagawa mo na bang makipag-usap sa kanya? Nagtimpla ako ng kape para sa aming dalawa ni Julius saka ko yun nilapag sa may center table sa harap niya. Oo, nakausap ko na siya ng maraming beses noon. Napakabait niya. At alam mo ba, hindi ko nga alam noong una na siya ang CEO ng Celestine. Napakaengot ko talaga noon. Tapos inakala ko pang model din siya gaya ko. Tumawa naman si Julius saka humigop ng kape niya. Balita ko mag-isa lang siya. Wala siyang anak o asawa. Although, narinig ko rin na hinahanap yung anak niya. Hindi ko alam ang buong storya, yun lang ang alam ko. Talaga? Ibig sabihin ang lungkot pala ng buhay niya. Napakabait niya sa akin, hindi ko tuloy maiwasang maawa sa kanya. By the way, speaking of Miss Celestine, may meeting kami mamaya after lunch. That's good, at least mas makikilala mo pa siya. Tingin ko mas magiging madali para sa'yo na pakisamahan siya. Magtatrabaho ka para sa kanya kaya kailangan mong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Tumango ako. At bukod pa ron, curious din ako sa kanya. Para bang gusto ko siyang makilala pa. Nag-volunteer si Julius na ihatid ako bago siya dumiretso sa university. Miss Kiana, please kindly follow me, sabi ni Bea, isa sa mga trainee ng kumpanya. Ngumiti ako sa kanya. Okay. Sinundan ko lamang siya hanggang sa makasakay kami sa loob ng elevator. May meeting kaming dalawa ni Miss Celestine kaya hindi ko maiwasang kabahan. Sobrang komportable ako sa kanya noon, pero noong malaman kong siya pala ang CEO ng kumpanya, bigla na lamang akong nahiya. Huminto si Bea sa tapat ng isang malaking pinto kung saan may nakalagay na the CEO. Nandito na po tayo, Miss Kiana. O okay. Kumatok siya sa may pinto at maya-maya ay 2 lalaki ang nagbukas noon. Tumingin siya sa akin saka ko sinabihang pumasok na. Habang nanginginig ang mga kamay ay dahan-dahan akong pumasok sa office niya. Nang sumarang pinto'y kaagad kong naamoy ang napakabangong amoy ng perfume niya. Inangat kong tingin ko sa kanilibot sa kabuuan ng peach-colored office niya. Napakalinis nun at napaka-girly. Para bang nasa loob ako ng bahay. Sa isang banda ng office na yon ay isang desk na gawa sa oak. Doon ay nakaupo ang isang magandang babae. Suot ang isang white formal dress. Nakatanaw siya sa may labas ng bintana niya na para bang napakalalim ng iniisip. Miss Celestine? Halos pabulong kong tawag sa kanya. Halata namang nagulat siya nang marinig ang boses ko. Lumingon siya sa akin at kaagad nang ngumiti. Sa sandaling yun ay para bang may nakita akong pamilyar na mukha. Ang ngiti na yun, ang ngiting matagal ko nang hindi nakita. Ang mami ko. Tumayo si Miss Celestine at ang ngiti sa mga labi niya hindi nawala. Kiana. Good morning, Miss Celestine. Please have a seat, sweetheart. Thank you. Naupo ako sa couch habang siya naman ay umupo sa tabi ko. Ang sabi po ni Miss Bea, gusto niya ako makita? Tanong ko. Bakit ba kinakabahan ako ngayong nasa harapan ko siya? Yes, I told her that. By the way, Kiana, I'm sorry if I didn't tell you in the first place that I am the CEO of this company. I just didn't want you to feel awkward toward me. Umiling naman ako. Hindi niyo po kailangang mag-sorry, ma'am. Naintindihan ko po kayo't kasalanan ko nga po yon dahil hindi ko kagad kayo nakilala. Actually, I'm glad na hindi mo ko nakilala. I felt comfortable with you noong una pa lang tayo nakita at hindi ko nga rin alam kung bakit. By the way, congratulations. You truly deserve to win the competition.
Thank you so much, ma'am. Sabi ko habang nakangiti. Sumandal siya sa couch, saka tumitig sa akin. You know what? You actually remind me of someone. Ma'am? My daughter. Magkamukha kayo, actually. Bata pa kasi siya nung huli ko siyang makita, pero kung nandito pa siya, sigurado akong kasing ganda mo rin siya. Nasaan na po siya ngayon? Malungkot siyang ngumiti sa akin. Hindi ko nga rin alam, na-aksidente kasi ako noon at nawala ng alaala. Ang tanging naalala ko lang ay ang mukha ng anak ko pero hindi ko rin naalala ang pangalan niya. Sinabi na lamang ng best friend ko na dinala na siya ng tatay niya papunta sa Europe. Sinubukan kong ipahanap siya pero wala ring nangyari. May nagsabi pa na namatay na raw siya sa isang plane crash kasama ang tatay niya. I'm so sorry to hear that, Miss Celestine. But I don't believe that. Naniniwala kong buhay pang anak ko at hinihintay niya pa rin akong bumalik at kunin siya. Hindi ako susuko sa paghahanap sa kanya. Kitang-kita kong determinasyon sa mga mata niya. Mahal na mahal niya talaga ang anak niya. Bigla siyang tumingin sa akin. How about you, Kiana? Nasaan ang parents mo? Actually, hindi ko na po kasamang mommy ko. Namatay po siya noong bata pa lamang ako. Nakatira ako noon kasamang daddy ko tang asawa niya. Ang legal niyang asawa. Huh? What do you mean legal wife? Is your mom a mistress? Napatungo ako. Nagtatrabaho lang ang mommy ko bilang maid sa bahay nila noon. Na-in-love siya kay daddy na nag-iisang anak ng pamilya kung siya nagtatrabaho. Kasal na si daddy sa asawa niya noon. Pero na-in-love pa rin siya kay mommy at akong naging bunga noon. Alam mo ba kung paano namatay ang mommy mo? Sinabi sa akin ng daddy ko na namatay daw siya dahil sa heart attack. Tumango si Miss Celestine. Mukhang pareho tayong nawala ng pinakamamahal natin sa buhay. Tama po kayo. Then we can just hang out more together. Pwede mo rin akong i-consider bilang second mom mo dahil ikaw ng ambassador ng kumpanya. Talaga po? Of course, you can ask anything from me and I'm more than willing to help you. Also, madalas din naman ako manatili sa tabi mo dahil i-endorse natin ang kumpanya natin sa mas malalaki pang iba. Ready ka na ba doon, Kiana? Tumango-tango ako habang nakangiti. Opo, Miss Celestine. Sobrang excited na po kung makasama kayo. Nagulit ako nang bigla niya na lamang akong yakapin ng mahigpit. Oh, Kiana, never pa ako naging ganito ka komportable sa kahit na sino. Ako din po, komportable po ako kapag kasama ko kayo. Sabi ko naman saka ako niyakap pabalik. Hindi ko nga alam pero feeling ko safe ako habang niyakap niya ako. Noah's POV. Where's Julius? Tanong ko sa media pagkababa ko ng sasakyan. Sir Noah, nagpunta po sa Sir Julius sa bahay ng parents niyo. Kaya hindi ko na siya pinatapos magsalita. Bumalik ako sa loob ng kotse ko at nag-drive papunta sa bahay ng parents namin. Itong unang pagkakataon na pumunta ako doon. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta doon simula nang lumipat ako ng bahay namin. Gusto ko makita si Julius. Gusto ko sanang sabihin na ibalik niya sa akin si Kiana. Sir Noah, mukhang nagulat ang maid sa bahay namin nang makita ako. Where is Julius? Nasa loob po siya, sir. Nakakuyom ang mga kamay ko. Dumiretso ako sa sala. And there, I saw Julius, my mom, and my dad busy talking to each other. Julius! Sigaw ko. Napalingon silang lahat at napatingin sa direksyon ko. Tumayo si Julius. Dali-dali ako naglakad papunta sa kanya at sinuntok siya sa mukha. You bastard! Noah! Nahulog si Julius sa sahig at bago pa man siya makatayo ay sinuntok ko ulit siya. Ano sinabi mo kay Kiana, ha? Anong sinabi mo sa kanya? Noah, sabi ko tigilan mo na yan. What the heck is wrong with you? Sigaw ni Mama. Tinulungan ni Dad si Julius na tumayo. Tumisa sa akin na may pagtataka. Ano bang problema mo, Noah? Ano bang problema ko? Ikaw ang problema ko. Anong sinabi mo sa asawa ko, ha? Sinabi mo bang mag-file siya ng divorce? Sinabi mo bang umalis na lang siya at iwan ako para sumama siya sa'yo? Anong pinagsasabi mo, Noah? Can you stop pretending? Isang buwan mo na siyang kasama tapos nagpapanggap ka pa rin na parang wala kang ginawa. Humingi siya ng divorce sa akin. Sino pa ba sa tingin mo magsasabi sa kanya ng ganyan? Umiling siya. Wala akong sinabi kahit na ano pa man sa kanya, Noah. Ang tanging ginawa ko lang ay nanatili sa tabi niya. Sinabi ko pa nga sa kanya kausapin ka. Hindi ko alam na nanghingi siya ng divorce mula sa'yo. You liar! You took advantage of her. You took her in because you want her to rely on you because you want her to forget about me. Naririnig mo bang mga sinasabi mo ngayon, Noah? Hindi ko kailanman inisip na gawin yun. Alam mo kung gaano kita pinapahalagahan bilang kapatid ko. Ako ang lagi nagpapaubaya sa'yo kahit pa masasaktan ako dahil doon. Parati akong gumagawa ng mga choice na papabor sa'yo.
At ngayon sinasabi mong ako pang may utang sa'yo? Julius, lagi mo nakukuha ang gusto mo. Lahat ng taong mahal ko, lahat sila pinili ka. At ngayon may Kiana na ako, aagawin mo rin siya sa akin? Dahil gusto mong laging nasa tabi mong lahat? Gusto mo laging pabor sa iyong mga bagay? Wala kang utang sa akin, Noah. Pero akala ko one day, marirealize mo kung gaano kalaking sinakripisyo ko para sa'yo. Nagpasya ako maging doktor dahil gusto kong ikaw ang magmana ng kumpanya ni Dad. Hindi ako nag-confess kay Amelia noon dahil alam ko masasaktan ka. Lahat ng ginawa ko, lahat ay dahil sa'yo, Noah. Tama na. Noah, ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinuntok si Julius at ano naman yung pinagsasabi mo? Bigla ka bang pumunta dito para lang suntukin ang kapatid mo? Hindi ka na talaga nagbago. Sigaw sa akin ni Mama. Hindi ko siya pinansin. Tumingin na lang ako kay Julius. Ibalik mo sa akin si Kiana. Hayaan mo siya at ibalik mo siya sa akin. Hindi na siya nakatira sa bahay ko. Hindi mo pwedeng tumigil ka na sa pagsisinungaling? Noah, sabi ko tigilan mo na yan! Sigaw ulit ni Mama. Sa wakas, napatingin ako sa kanya. Mom, pwede bang iwan mo na muna kaming dalawa dito saglit? Wala tong kinalaman sa inyo. It's between me and Julius. You came all the way here to punch your brother in front of us? Pagkatapos hihilingin mo sa amin na umalis na lang at hayaan na kayo magpatayan dito? At ano naman ang pinagsasabi mo tungkol sa babaeng pinakasalan mo? Noah, bakit mo tinatanong ang babaeng yan kay Julius? Ikaw ang nagpakasal sa kanya, bakit tinatanong mo si Julius? Kasi inagaw lang sa akin ang perpektong anak mong asawa ko. Sarkastikong sabi ko. Ano? Totoo ba yan, Julius? Umiling si Julius. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ko kailanman ninakaw si Kiana mula sa'yo? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. You and your stupid feelings for Amelia. You've hurt Kiana so much and you, iniisip mo ba na mapatawad ka niya ng ganun kadali? Bobo ka ba? You, Noah, tumigil ka. This time, si Dad naman ang sumigaw. Sinamaan ko ng tingin si Julius. Pumagit na sa aming dalawa si Mama at tumingin sa akin. I can't believe you are going to fight dahil lang sa isang walang kwentang babae. Ikaw, Noah, hindi ka na talaga nagbago? Pupunta ka lang talaga dito para magdala ng gulo? Blame your favorite son. He keeps on acting like the good guy, pero ang totoo, na naghihintay lang siya ng tamang panahon. Hindi totoo yan, Noah. Alam mo kung bakit ka iniiwan ng tao? Dahil sa ugali mo. Iniiwan ka ng mga tao dahil patuloy mong sinisisang ibang tao sa mga bagay na ikaw mismong gumawa? Sigaw ni Mom. Mom, pwede bang tumigil ka na lang sa pang-istorbo dito? Sabi ko itipagitan sa amin eh. Kaya pala pati ang bobo mong ama, iniwan ka. Natahimik kaming lahat. Mom, bulong ni Julius, I clenched my jaw. Tama, yan ang dahilan kung bakit hindi mo ko tinuring na parang sariling anak mo. Dahil anak lang ako ng bastos na nagsamantala sa'yo. Ang anak na hindi mo ginusto. Umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang tunog ng palad ng aking ina nang tumama ito sa aking mukha. Tama, kaya sa tuwing nakikita kita, ang naalala ko lang ay mukha ng halimaw na yon. Yung tangang mafia na bumaboy sa akin. Anong mangyayaring yung gusto nang makipaghiwalay ni Kiana kay Noah? Ibigay kaya ni Noah ang gusto ni Kiana? At sino nga kaya ang anak na Celestine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.